The wait is over dahil nandirito na nga po ang pinakabagong Honda PCX 160 version 2 2025 model. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang forma na po pala ng dating nito pong bagong Honda PCX 160 version 2 2025 model dahil talagang binago na po nila yung kanyang physical appearance. At mapapansin natin ito pong kanyang daytime running light, naka V-shape design po yan at umabot po yan hanggang dito sa dulo. At dito naman po sa bandang itaas located ito pong kanyang mga patulis na turn signals. LED na po yan. Silipin naman po natin ito pong kanyang high beam and low beam. Naka full LED na po yan. At iba na rin po yung kanyang disenyo dahil para na po siyang mata ng nanlilisik na pating. Ang lupit na ng kanyang dating. At ito naman pong kanyang visor is black color po siya. At mapapansin natin dito po sa kanyang side profile, medyo naging brusko itong part na to at nagkaroon po siya rito ng deep lines. Kung mapapansin nyo sa previous version, wala po yan. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay naka-black color na telescopic fork. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang cast wheel Y design po yan na black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70-14. At ito po palang ating nire-review ngayon, ito po yung kanilang CBS version. At ito po yung kanilang matte gray color. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. At nadirito naman po sa gitna yung kanyang digital meter panel display at located naman po rito sa magkabila itong kanyang mga lights indicator. At mayroon po yung 2 button selector. At mapapansin po natin dito po sa bagong Honda PCX 160 version 2 2025 model ay nagkaroon na po ito ng handlebar cover. Combination naman po ito ng black at gray at nagkaroon po siya rito ng Honda badge. Para sa akin, ang ganda rin po ng pagkakaroon niya rito ng handlebar cover dahil mas lalong naging premium yung kanyang dating. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Ito pong kanyang mga brake levers is chrome color po yan hanggang dun sa kabila. Black color naman po ito pong kanyang handle grip. Black color din yung end bar. At nakadahon type naman po ito pong kanyang mga stock na side mirrors. Mapunta naman po tayo sa kanyang ignition. Silipin natin itong kanyang ignition. Ito po ay equipped with smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong pocket. Buksan natin itong kanyang left side pocket. Malalim po ito. At dito, pwede po tayong maglagay dyan ng mga mobile phones, etc. So dito po nila nilalagay ito pong kanyang keyless remote. At bukod dyan, mayroon na po siyang integrated na USB Type-C port. So Type-C na po siya, 3 times faster. Kung i-confer po natin dun po sa USB Type-A. At ang atin pong bagong Honda PCX 160 version 2 2025 model ay mayroon po itong 764mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas or kababa. Makikita nyo naman, lapat na lapat po yung aking paa into the ground. Kaya masasabi ko na more comfortable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. Although napakalaki at bulky ito pong scooter na ito dahil parang maxi scooter ang dating. Pero makikita naman natin na napaka-friendly po ng kanyang seat height at ground clearance. Kaya ideal po talaga ito para po sa mga kababayan nating Pilipino na hindi naman masyadong katangkaran. At sa tansya ko naman, kayang-kaya po itong i-maneuver na mga 5'3" and above. At mayroon po itong fuel tank capacity na 8 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito naman pong kanyang pillion board. Mayroon po siyang rubber cover on top na anti-slip. At mayroon din po itong footrest extension. Ito pong kanyang upuan malapad at malambot din. At ang kagandahan niyan, yung kanyang pagkakatahi, masasabi natin na matibay. Combination po pala ng black at gray, ito pong kanyang set cover. Buksan naman po natin para makita po natin
ito pong kanyang underseat compartment. Ang luwag po talaga nito pong kanyang seat storage. Kasyang-kasya po rito ang isang full face helmet at bukod dyan marami pa po tayong mailalagay rito na ibang mga personal belongings. At ito pong kanyang integrated na grab bar is matte gray color lang din po siya dahil naka-connect po yan mismo dito sa kanyang pairings. Kaya para sa akin, yung kanyang integrated na grab bar is napaka-premium ng kanyang dating. At may nakalagay naman po rito na PCX 160 na silver color. Ito po yung kanyang 3D emblem na more attractive naman sa ating mga paningin. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage itong kanyang side stand, ay hindi na po mag-on ito pong ating scooter. Kaya safe po tayo, no? Dahil hindi na mag-i-start itong ating scooter. Hindi tayo madidisgrasya dulot ng naka-engage na side stand. Metal naman po na black color, ito pong kanyang center stand. At alloy naman po, ito pong ating foot pegs para po sa ating back rider. At ito pong kanyang engine, combination po pala yung kanyang CVT cover ng matte brown at black. May naka-intact po dyan na Honda. At ito pong kanyang airbox cover is black color at may nakalagay naman po dyan na ESP Plus. Also known as Enhanced Smart Power Plus. So naka 4 valve po yan. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. Itong kanyang taillight, binago na rin po nila. Naka full LED po ito pong kanyang taillight. At located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Nagkaroon naman po siya ng added light reflector dito sa bandang gitna. At ito pong kanyang rear fender, ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder. At gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand dito sa likuran. Habang mayroon naman pong sukat na 130 by 70-13 dito sa likuran. At ito pong kanyang stock pipe, combination po pala ng black at gray, ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At gumagamit naman po ito ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. Mayroon na din po siyang integrated na mudguard. At mayroon po itong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At mayroon po itong seat height na 764 mm, may ground clearance na 134 mm, may wheelbase na 1,313 mm at mayroon naman po itong kabuoang bigat na 131 kg. At ang presyo po ng Honda PCX 160 CBS version 2 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 133,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 15,800 pesos. At meron naman po itong 6,550 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Para sa akin, overall, ito pong kanilang bagong Honda PCX 160 version 2 2025 model ay napakaangas ng dating. At talagang worth it mag-upgrade dahil nga bago na po yung kanyang body and design. Kung i-compare natin dun sa Honda PCX 160 na version 1. Para sa akin, parang ang gandang papormahin. No? Dahil nga, ito pong kanyang headlight dito sa harapan, parang magandang palit-palitan ng kulay para more attractive yung kanyang dating.